Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam kong malungkot tayong lahat sa nangyari, no? Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming pagkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magmi-medyas sa kanya doon? Sinabi ko. Alam niyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Ang gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya. Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni, na pinansin kayo ni Tatay Digong, 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Hanilet yun, alam ni Yes yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron akong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na kanya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman Tatay Digong.
mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Then, bagamat since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niya sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para umabang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Ibangan! 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 February, umpisa nung December, diyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Sinama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule ulit para sa pagpapagamot niya. Pinagkait nila. Pati gamot, ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Menzaldea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong. Alam niya naman namin. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Menzaldea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat mag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigilan. Umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Pero wala na akong tatay. Sa murang edad, pero matapang si Kitty ah. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, maninahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan.